Masayang araw po, mga ka-PL. Ito ho, magandang balita. Mas lalong gumaganda yata ang laban ni dating Pangulong Duterte doon sa ICC, mga kababayan. Parang unti-unti na pong kumikilo si Tito Donald Trump natin. Ito ho kasi ang ginawa niya sa isang judge ng ICC. Judge ng ICC, sa kaso ni Duterte, mga kababayan, pinatawan ng parusa ng US. Maraming maiinis na naman ito. Itong mga gustong-gusto talagang manatili ang ating dating Pangulong Duterte sa dahig. Kaya siyempre tayo, ayaw ho natin yan. Kaya magandang balita ho ito para sa atin, mga kababayan. Ito, ilalagay ko dyan, basahin natin para parehas tayo makabasa. ICC judge sa kaso ni Duterte, mga kababayan, pinatawan ng parusa ng Amerika. Pang-aasar na naman ba ako nito? Ano na? Mga gustong-gustong manatili, mabulok ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Paano to? Maaalis na po mga kababayan itong mga huwes na parang meron pong kinikilingan. Sa madaling salita, mga huwes ba na makabangag. Ayan. Unti-unti na pong winawalis ni Donald Trump. Eto, pinatawa ng parusa ng administrasyon ni US President Donald Trump ang isang huwes ng International Criminal Court o ICC na si Rin ba ito? Alipini Gansu mula sa Benin, pati na rin ang ilan pang opisyal ng korte. Hindi lang pala isa. Marami pala ito, mga kababayan. Siguro napansin ni Tito Donald Trump natin, mga kababayan. Teka, kailangan nating patawan ng parusa itong mga ito. Hanapin natin ang ikakaso natin sa kanila para mawalis sila dyan sa ICC, palitan ng mga bago na hindi bayaran ni bangag. Yan lang siguro. Ano lang naman natin, pagdududa lang naman natin yan, mga haka-haka, ika nga. Ang parusa ay bilang tugon sa paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa pagbubukas ng investigasyon kaugnay ng umano'y war crimes na ginawa ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Doon siya nadali, mga kababayan. Si Alipini Gansu ay kabilang sa mga huwes na humahawak, kita nyo na, sa kasong crimes against humanity na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baklas na naman ang isa, mga kababayan. Nakakatuwa nga naman itong balitang ito. Sana meron pang iba na mabaklas, mawalis. Isa sa mga huwes na humahawak sa kaso o aligasyon ng ating dating Pangulong Duterte para mapalitan ng bago, yung hindi hubayas, yung hindi po tumanggap di umano ng gold bar. Ayun lang po ang sabi-sabi sa atin, mga kababayan. Hindi pa naman tayo sigurado dyan. So ito, judge ng ICC sa kaso ni Duterte, pinatawa ng parusa ng US. Pasahin ko na rin ito maliit, mga kababayan. Pinatawa ng sanksyon ng administrasyon ni US President Trump ang International Criminal Court o ICC judge na si Alipini Gansu ng Benin at iba pang opisyal. Binalik lang pala. Akala ko bagong-bago ito. Bagong-bago lang ito, mga kababayan,
I mean, ibig ko sabihin kanina, akala ko iba yung caption na yun, parehas lang pala. Pero bagong-bago ho ito. June 6 po ito, mga kababayan. Ngayon lang ho ito. Kung di ako nagkakamali, 1 oras pa lang po nakakalipas mula ng ipinost ito ng Sara Duterte 2028 na Facebook page, mga kababayan. Ayan. Gumagad na po ang laban. Marami na namang maaasar kasi sa impeachment pa lang ni Inday Sara, mga kababayan, marami na ngang kumwestiyon nila, hindi, kailangan ituloy ang impeachment kay Inday Sara, hindi kami papayag na hindi matuloy ang impeachment kay Inday Sara. Kami rin naman, mga dilaw, mga pink man yan, o basta mga anti-Duterte na lang, ayan. Kami rin naman mga pro-Duterte. Gustong-gusto rin namin matuloy ang impeachment. Kahit si Inday Sara nga Ano sabi niya? Gusto niyang matuloy ang impeachment. Kaso lang, isinantabi muna. Hindi naman matatawag na permanenteng binasura, kundi isinantabi lang muna. Pero maaari pa rin magkaroon ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At walang problema sa mga DDS yan. Kasi ang inaabangan talaga ng mga DDS, walang iba, kundi itong sinabi ni Inday Sara na bloodbath. Kasi sigurado tayo dyan, mga kababayan, napakarami talagang hawak ni Inday Sara na papakawalan niya po, mga kababayan, sa araw po ng impeachment niya mismo. Hindi papayag si Inday Sara na nasirain siya ng iilan sa mga aligasyon na hindi niya naman ginawa, no? Hindi siya papayag. Kailangan managot itong tunay na mayroong kasalanan at kawatan sa kaba ng bayan. Siyempre, kaya nga nasabi niya bloodbath, hindi po yung literal na duguan talaga kundi maaaring mga pasabog niya. Ayan, sa Senado, na tanging sa Senado lamang natin maririnig, inipon at tinago niya ng ilang taon, 1 taon, 2 taon o ilang buwan, para sa tamang panahon ay ilalabas niya. Bakit ito biglang binasura? Sa bagay, si Bato may gusto, no? Pero para sa akin, at maging kayo man din siguro, mga kababayan, maganda matuloy itong impeachment ng magkaalaman talaga. Ng magkaalaman kung sino ang mayroong tunay na baho. Itong administrasyong Marcos versus sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, idadagdag ko po itong video. Bagamat matagal na ho ito, pero sayang ho kasi, hindi po natin ito napanood sa mainstream media. Naitago ho ito. Hindi po ito pinick up ng mainstream media, mga kababayan. Ako nga ngayon ko lang ito napanood Kung hindi po ito binigay sa akin, ngayon ko lang po ito napanood. Abay, mantakin ho ninyo, mga kababayan. Noon palang kasagsagan ng pagdating pa lang ng ating Tatay Digong doon sa detention center ng ICC, may lumusob pala doon, mga kababayan. Di umano, mga tropa ito ni Franz Castro. No, ewan ko lang kung gaano katotoo, mga tropa ba talaga ito ni Franz Castro. Baka naman ibang grupo ito, baka naman mga BBM supporter lang ito, mga kababayan. At ang sinisigaw di uman doon, mga kababayan, pambabastos po sa dating Pangulong Duterte na siyang kinainisan naman po ng mga kapulisan ng Netherlands. Hitinaboy. Pinalayas po ito, mga tila nagkaroon o nagsagawa ng maliit lang naman po na parang matatawag natin na rally. Yan. Pero hindi po ito rally. Ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan. Itinago po ito ng media. Okay? Ito na ho. Hinarang sila, guys, kay mga sabaan og baba. Muna yung mga antay, hinarang sila sa pulis kay kanang
Trouble ang ilang giapas ni ri guys. Trouble ang ilang giapas. Sayang lang ka. Kay peaceful kaayo ang mga pro sila sabaan kaayo. Iharang sila sa pulis. Oh, Mayra, Merisi. Kay mga sabaan, trouble kayo sila guys. Sige sila syagit. Ilang gipamalikas si Duterte. Nya gusto sila magkuan sa kalsada. So mo na ilang kanang kuan. Giharang sila. Nahilom sila guys. Gipahilom sila sa pulis. Gipahilom. Mayra. Naghilom sila. Umanang ilang yaw-yaw. Yeah. Well, this is so fed up from them because all of them Nag-ready na sila for the start of the trial guys. Start na ang trial sa mga Duterte. Mag-start na ang trial. At si Ambassador Malaya po ay ayan. Hello po. Kumaway si Ambassador Malaya sa atin. Yung Philippine Embassy po dati dito na nag-offer ng consular services. Malaki po na tulong ng Philippine Embassy dito sa Papasok na po sila. Kasama po si Ambassador. Nag-start na po. Hindi pa nag-start. Merong mga bisita na mag-tour guys. Linawin po natin na isang kasama po natin pumasok din sa loob at dito po tayo sa labas para makita naman po yung mga ano po yung nangyayari ngayon sa labas. Dahil yung loob po, hindi rin makakuha ng live feed dahil meron pong live feed ang international film. Kung gusto nyo ay pumunta po kayo sa website. Dito po tayo pumasok sa loob. Pinabuti po natin dito tayo naman. Ipauli na sila guys. Kay kanang paan sila ilang way nga pag-demonstrate nga rin sa mga anti-Duterte is kanang trouble. They are very noisy. Trouble ang ilang kuan. So, i-apprehend sila sa police. Either they have to make it peaceful or they have to leave. So, hawa sila. Di ba hawa? That's all guys.
Kay friendly man kaya ang mga pulis nga rin. Dili man gid sila ganahan og trouble. They're all friendly here. Just that's all we need. Hello. Because this is supposed to be a very peaceful and calm rally. I have news. Gipalaya sila kay ngano kay gihold sila sa police kay saba sila niya nga tukod sada gipahawa pinalayas. Pinaalis sila sa police. Pinaalis. Wala kayo pala dumating. Pinaalis. No, pinaalis sila. Pinaalis sila. Kasi pupunta sana sila dito. Tapos nag-iingay sila sa kalsada. Hinalang sila ng polis. Sabi ng polis, either you have to make it peaceful or you have to go, to leave. Pinalaya sila. Tapos sinalaya sila. Kasi masyado silang trouble yung ano nila. Pinalayas. So that was it for now, guys. Bye. O ang sabi po noong babae na kumukuha ho ng video, etong mga grupo di umano ni Franz Castro na nag-ingay sa labas ng ICC Detention Center kung saan naroon ang ating dating Pangulo, trouble di umano ang hanap nila, mga kababayan. Trouble, pakikipag-away, maliban sa pambabastos na mga sigaw nila sa ating dating Pangulong Duterte. Kaya naunsyame ang Netherlands Police, pinaalis, pinalayas. Pero ang tanong, pinick up ba ito ng mainstream media? Sa social media lang ho ito kumalat, mga kababayan. Kaya ako na lang po ang pumick up. Hindi ko man ito maiba to sa Birada Aguila. Dito na lang po sa channel natin. Pambansang Loyal. Eto na ho. Di ba? Kahit saan ho sila, mga kababayan. Basta gusto talaga nilang atakihin ang mga Duterte, maging si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho titigil mga yan. Aatake at aatake ho yan. Kaya nandito naman po tayo, mabuti na lang, at marami po itong mga pro-Duterte doon sa Netherlands, hindi rin ho sila nagpatalo. Hindi naman po nagipagbuno, nagipagsuntukan, kundi sigawan lang. Kahit paano, hindi ho natin masasabing talunan itong mga DDS na naroon po sa ICC. Lumalaban din po sila ng sigawan. Nagkikipagsigawan din yung mga di umano'y tropa ni Franz Castro Di ba? Sana. Yung mga DDS dito sa Pilipinas, ganun din. Ang gawin natin. Lalo na ngayon, sa usapan, meron di umanong malakihan silang gagawing rally. Sana, yung ating mga kababayang mga DDS, hindi man tayo makikipag-away, kumbaga tatapatan rin natin yung rally nila. Yung atin peaceful man kasi yung sa atin, mga kababayan, yung sa kanila lang po yung magulo Di ba? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.